Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Pwede mo mas malakas ka bro? Ayan, salamat. Sige po, tayo po ay magbasa ng isang verse para sa pating panimula. Sabi po sa unang Korinto 15:57 to 57, nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan ay ang kasalanan. At ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Maaari po magpalakpakan natin ang Diyos. Hallelujah! Jesus Christ is risen. We glorify your name. Death has no more sting. Hallelujah! We declare the glory of our risen King. Reason, His reason, forever glorified. Reason, His reason, King Jesus is alive. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon.
praise to you, our Lord Jesus Christ. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. Isa pa nga pong palakpak para sa Panginoon. Sige po, lakasan po natin. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Lord, thank you, Jesus. John 8:31. So Jesus said to the Jew who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciple, and you will know the truth, and the truth will set you free." They answered him, "We are offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone. How is it that you say you will become free?" Jesus answered to them, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." 35, the slave does not remain in the house forever. The Son remains forever. Sabi po sa 36, so if the Son sets you free, you will be free indeed. Amen? Amen. Hallelujah, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood be demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Oh, thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. I'm free indeed. I'm free indeed. Because of Jesus, sin has no claim on me. You broke son's doors, so my pain and made it yours. Thank you, Lord, I am free indeed. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Ulitin po natin sa verse 1. I'm free indeed. I'm free because of Jesus. Sin has no claim on me. You kicked down the prison doors, so my pain and made it yours. Thank you, Lord, I am free indeed. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shames left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. You chose the cross. You chose the cross of Calvary. Let heaven
you, Lord, I am free. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. The precious blood demanded my release. My hands lifted high, and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. My hands lifted high, and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free. Indeed, thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my head lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free. Let the voice sing. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free. From the very last time, thank you, Lord. Thank you, Lord, for what you've done for me. Your precious blood demanded my release. With my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. With my hands, Lord, with my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. With my hands, with my hands lifted high and my shame left behind. Thank you, Lord, I am free indeed. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. For you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid.
Say it. You are Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. 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 Worthy is Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb. Jesus is the Lamb. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Panginoon, marami pong salamat dahil Ikaw ang aming Diyos. Lord, sa aming pong paggunita, Panginoon, 2,000 years ago, muli kang bumangon mula sa kamatayan. 2,000 years ago, Lord, pinatunayan mo, Ama, na walang kapangyarihan ang kamatayan, ang kasalanan sa iyo, O Diyos. Kaya, Ama, sa araw na ito, ginugunita namin, Panginoon, ang kapangyarihang ibinibigay mo po sa iyong iglesia para tumayo, lumakad na may kabanalan because you already has taken, Lord, ang tagumpay para po sa amin. There is now victory in you, O Jesus. Father, kaya mo patuloy namin gunitain ang mga pag-ibig mo sa amin at maranasan ka namin sa buong maghapong ito. Purihin ka, sambahin ka, luwalatin ang dakila mong pangalan, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Tuloy na po natin sa ating pong communion. Tinatawagan ko po ang ating pong mga usher na ibahagi po ang mga elements. At nais ko pong basahin habang binabahagi po ang elements. Nais ko pong basahin 1 Corinthians chapter 11 verse 23 and 29. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabing siya'y pagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Nais ko pong sabihin po sa inyo na 2,000 years ago, it's all have been done. It is finished. Tapos na. Kaya sa mga panahong ito ay ating inaalala, ito ay ating ginugunita. At dalangin ko sa Panginoon na sa ating paggunitang ito, hindi lamang po ito tuwing tinatawag ng mundo na Resurrection Sunday. Let it be done every day of our life. Gawin natin ito araw-araw ng ating buhay. Hindi lamang sa tuwing maaalala natin, hindi lamang sa tuwing may okasyon. Dalangin ko na alalahanin natin ang lahat
ng ginawa ng Diyos para po sa atin araw-araw ng ating buhay dahil yun po ang tama. Amen? Hallelujah. Taas po natin ang simbolo ng tinapay. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa simbolo ng iyong katawan. Hayaan mo po, Panginoon, sa pamamagitan nito, Ama. Dalangin namin, Diyos, na lubos po naming kamtan ang kapatawaran, Panginoon, at ang kalayaan na makapasok sa iyong trono, Ama. Makapiling at maranasan every day of our lives, Ama, ang presensya mo. Gawin mo po, Panginoon, langit ang araw-araw na natitira naming buhay sa mundong ito. Dahil sa presensya mo, sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Kanin po natin. Taas po natin ang simbolo ng dugo ng Panginoon. Lord, salamat po, Panginoon, at tumagas ang iyong dugo doon po sa krus ng Kalbaryo. Lord, dahil dito sa iyong dugo, Panginoon, kami po, Ama, ay nagkaroon ng pagkakataon mapatawad at malinis sa lahat ng aming nagawa at gagawin pang kasalanan. Hay pantulot mo, Panginoon, na sa pamamagitan ng iyong dugo, manatili po kaming malinis sa iyong harapan, sa iyong paningin. Ama, ang buhay na nilinis mo nga po, Panginoon, ay patuloy magbigay ng kaluwalhatian sa iyo at magsilbing pagpapala sa mga taong wala pang pagkakilala sa iyo. Sa iyo po ang aming buhay, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po natin inumin. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ang ngalan mo, Diyos. Hallelujah. 2,000 years ago, nagtagumpay ka na, Panginoon. At yung tagumpay mo, Panginoon, patuloy naming ipapamuhay at isisigaw sa aming pang mga nalalabing araw. Purihin ka, Ama. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Upo, tayo po tayo lahat. Hanap kayo ng 10 tao tapos kamayin nyo. Batiin nyo, Happy Resurrection Sunday. Come on, tayo lahat at humanap kayo ng 10 tao. Tayo po ay magse-celebrate because today is special. Come on, 10. Sabihin nyo, Happy Resurrection Sunday. Praise God. Settle down, everyone. We use the word resurrection. Sa atin po ang paniniwala natin. Hindi tayo gumagamit ng Easter kasi galing po yan sa paganism. Kaya simula ngayon, ako ang suggestion ko sa inyo, ang gagamitin Happy Resurrection. Kasi ang resurrection, ang pinakasinesentro, tinutumpok niya, yung pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Okay po ba yon? So, batiin nyo po ulit yung katabi nyo. Sabihin nyo, Happy Resurrection Sunday. Kamusta po kayo? Sino po dito yung katabi nyo mukhang nasunog? Meron po bang mga nag-enjoy sa outing? Ako po kasi nasunog. Meron po ba? Nag-enjoy po ba kayo sa outing nyo? Or yung iba mas in-enjoy nyo na lang yung traffic-less dito sa Manila? Kasi sabi po nila hindi daw traffic kasi yung mga tao nasa mga probinsya. No? So ang sarap-sarap daw gumala-gala ngayon sa Manila, lalo pa ang taas-taas ng gas, so sobrang konti daw.
Pero ano pa man yon, salamat sa Panginoon, may mga ganito tayong mga bagay, nakakapagpahinga tayo. Hindi na naglagay ng retreat or hindi po tayo gumawa na ng event kapag po holiday dahil talagang tiniyak natin na ito po ay para sa inyong mga pamilya. Kanya-kanya pong pamilya, babakasyon kayo, kung nakaalis na po kayo, ito yung panahon para magpahinga po kayo. Amen? Tingnan nyo nga katabi nyo, mukha po bang rested? So, kung mukha siyang rested, ngayon sabihin nyo, huwag kang matutulog. Baka you will rest pa rin, ha? Anyway, ang ganda po ng pag-uusapan natin ngayon. Bear with me, medyo marami tayo, kaya mainit ngayon. Pero sino sa inyo, mukhang mainit yung pananampalataya ng katabi nyo ngayon? Amen. Praise God. Pwede ba palakpakan natin ng Diyos? Come on. Yung malakas na palakpak sa Panginoon. Pwede bang isigaw natin, Jesus is alive? 3 beses. Isa pa. Jesus. Isa na lang. Jesus is alive. Papatunayan ko po sa inyo na buhay ang ating pong Panginoong Jesus ngayong pong araw na to. Manalangin tayo, Panginoon. Salamat po sa inyo. Salamat sa mga taong dinala nyo para purihin kayo, para po i-celebrate ang pagkabuhay nyo. Kayo po ay hindi na natiling patay. Hindi po kayo na natili, Ama, sa libingan. Kayo po ay bumangon pagtapos ng 3 araw at nabuhay. At dahil dyan, Panginoon, ang Diyos na pinapaniwalaan namin ay buhay at makapangyarihang Diyos. Salamat sa inyo pong anak na si Jesus. Salamat, Banal na Espiritu, God the Father. Lord, bless us. Speak to your people. Maranasan ng aming mga kaluluwa, ang aming mga puso, Panginoon, ang pagpapalakas po ninyo. Gamitin nyo lamang ang inyong likod. At Panginoon, kausapin nyo bawat isa. Speak to them, Lord, one by one, not by group. Kakausapin at pupuspusin nyo po kami. Tanggalin nyo, Lord, ang aming mga alalahanin, ang mga may sakit, paggalingin ninyo, ang mga maraming mga pinoproblema. Lord, bigyan nyo ng kaliwanagan. Pagpalain nyo po ang bawat isa. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Sino po rito yung first time? Meron po ba tayong mga sa pinakaunang pagkakataon? Kayo po ay naririto. Pwede ko po bang makita yung kamay ninyo? Praise God. You are welcome po, brothers. Meron pa po ba sa likod? Ayun, meron din po doon. Palakpakan natin sila. Kayo po ay welcome sa atin pong church, sa atin pong pamilya. Nakita ko yung mga taga Journey Church. Saan kayo? Di ba kayo yun? Pastor Marlon? Hindi ba sila yon? O, kamukha. Anyway, our topic is Jesus is alive. So, basa tayo. 1 Corinthians 15 verse 57. Basa po tayo. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Pwede ba mag-declare kayo? 3 tao, hanap kayo, sabihin nyo, ikaw ay pinagtagumpay ng Panginoon. Come on, i-declare nyo, baka po yan ay merong pinagdadaanan ngayon. And you know, there is power in declaration. No, tayo po ay tagumpay. Dahil ang Diyos na sinasamba po natin ay tagumpay. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Huwag po kayong mawawala kasi meron tayong mga ipapaliwanag na medyo malalim-lalim ng konti na hindi lagi natin na pag-uusapan ngayon lang. Pag-usapan natin ngayon sa pagtatagumpay ng Panginoon kung hindi nabuhay si Jesus. If Jesus did not arise from dead, ano ba yung mga pwedeng mangyari? Number 1, Satan won the battle. Or Satan won the fight. Tandaan nyo, kung si Jesus ay nanatili pong patay at hindi po siya nabuhay, ibig sabihin nun, nagtagumpay si Satan. Pero salamat, buhay siya at hindi tagumpay. Si Satan ay talunan. Amen? So, Hebrews 2 verse 14, sabi dito, naging tao rin. Nasulat nyo ba? Hindi, no? Okay lang? Ay, nasulat. Ang galing ni Nabi. Last minute. Palakpakan nyo nga si Nabi. Dapat dyan may 10,000 linggo-linggo eh. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Alam nyo, ang kasalanan po, dadalin tayo sa impyerno.
Yun po ang sinabi sa Bible. Huwag na tayo magpa-cute. Hindi, magalit na kayo pero yun ang sinabi sa Bible. Because of sin, ang tao po ay mapupunta sa impyerno. Pero hindi doon nagtatapos. Meron pong isang 100% God and 100% man na nag-alay ng buhay niya para tayo po ay hindi mapunta sa impyerno. Amen? Yung dugo niya ay sapat na kabayaran para po ang tao ay maligtas. Amen po? Ang tawag nga po sa kanya ay kinsman redeemer. No, redeemer, sana kinanta natin yung my redeemer lives. Pero alam nyo, isa pong pinakamagandang mensahe nito pong Resurrection Sunday ay meron pong nagbaya. Tandaan nyo ang salvation ay hindi po libre. Baka sinasabi nyo, libre. No. Ang salvation, may nagbayad. May tumubos. Amen? So, dapat malinaw yan. Ang salvation ay hindi libre. May nagbayad si Jesus Christ. Kaya po tayo po dapat lumalapit dun sa nagbayad. Tumatanggap tayo, nananampalataya tayo sa nagbayad, which is si Jesus Christ. Anong inyo katabi nyo? Meron ka na bang relasyon sa nagbayad? Kasi sabi sa Bible, hindi pwedeng maligtas ng tao yung sarili niya. Church, gising tayo dyan. Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, gumising ka, kakatapos mo lang magpahinga ng 1 linggo. Hindi mo pwedeng iligtas yung sarili mo. Hindi pwede si Jesus lang ang magliligtas sa'yo. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Diyos? Kaya po wala nang kamatayan sa sino mang nasa Panginoon na ang kamatayan na tinutukoy po dito ay hindi lang basta physical death. Alam nyo, pag binasa nyo ang Bible, may tinatawag pong eternal death. Yung eternal death, namatay ka na ngayon, pero habang buhay ka pang pinapatay, habang buhay ka pang pinapahirapan, at yun po yung pupuntahan ng mga taong hindi naniniwala sa Panginoon. Amen? Alam niyo, hindi ko po maintindihan kung ba't may mga tao hindi nila kayang tanggapin ano ba, pride ba to? Upbringing ba to? Or ano pa man. Pero isa po ang paniniwala ko, hindi kayang iligtas ng tao yung sarili niya. Hindi mo kaya, kahit gumawa ka ng mabuti, sabi sa Bible, works cannot save. Amen? But again, the product of salvation is good works. 1 John verse 4-4, sapagkat ang Espiritong nasa inyo, sabi mo nasa iyo, sa katabi mo, come on, nasa iyo, ay mas makapangyarihan kaysa sa Espiritong nasa makasanlibutan. No, nasa sanlibutan. Ibig sabihin pala, si Holy Spirit na nanahan kay Madam Odin ay pambihira, makapangyarihan. Kaya totoo ang sabi sa Philippians 4 verse 13, I can do all things through Christ. O magkaibang context yun pero generally speaking, tandaan mo, kaya mo kasi kasama mo ang Diyos. Amen? No? Maliligtas ka kasi ang Diyos nasa loob ng pagkatao mo. Amen? Kaya tingnan niyo yung katabi niyo, sabi niyo, congratulations, kapatid. Hindi nagtagumpay sa'yo si Satan. At hindi siya magtatagumpay. Kaya kapatid, dapat lagi nating i-check yung sarili natin. Kasi may nagtanong naman sa akin, Pastor, totoo bang nakatangga? Hindi na umaattend ng church. Huwag kayo masasaktan totoo lang to. Total Resurrection Sunday. Hindi na umaattend ng church, pagkatamad-tamad. Diba? Kanina pong umaga, ang devotion ko, si Jesus ang aga gumising. Alam nyo, nakabuo ako ng doon, next week siguro, pero tapos na yung resurrection. So, ngayon na lang. Si Jesus, pagtapos patayin, bugbugin, pahirapan, after 3 days, pagkaaga-aga, sabi sa Bible, dawn. Ginamit yung word na dawn. Umagang-umaga, gumising siya, okay, nagtrabaho kagad siya. Ang sipag, di ba po? Dapat ang resulta ng resurrection sa atin, sumisipag tayo. Sumisipag tayo mag-church. Salamat, parang wala ako nakitang late. Madam, nandiyan na ba si Praise God. Palakpakan nyo nga po ang bawat isa. Alam nyo, minsan nakakalungkot sa atin. Kapatid, ba't di ka na umaaten? Pastor, kasi ang taas Gusto mo pala sa mababa, sa impyerno. Mag-slide down ka na lang dyan, dire-diretso. Talon ka dyan. Church lang, hindi mo mapuntahan. Langit pa. Mas malayo yun. Are you here? Amen? Tamad na tamad kang magpunta ng church, baka pagpuntahan na ng langit, bigla kang sisipag-sipag dyan. Nakasunod sa, I do not know you. Father, Father, sino ka?
Hindi kita nakikita pag linggo, hindi kita nakita nag-pray, hindi mo ko tinanggap sa puso mo, kinakahiya mo ko. Nung lahat nagsabi ng amen, sabi mo, nung lahat nagtatights, ikaw biglang CR ka ng CR. Nung nagpe-praise and worship, umiiyak sila at ninanamnan nila yung presence ko. Ikaw nagmamalaki ka sa gilid. Anong father? Ligtasan ngayon, hindi ka kasama. Nakasulat yun sa Bible. Amen? Tanungin nyo katabi nyo, sabi, may relasyon ka na ba sa Diyos? Sana wag mo nang sapitin, kapatid, yung panahon na ang laki ng problema mo or nagkaroon ka ng sakit, dun ka makakakilala sa... Wala akong sinasabing masama, pero habang malakas ka, sana bigay mo yung buhay mo sa Diyos. Amen? This is the best time to give our lives to Jesus Christ. Amen? Alam nyo, marami tayo dito, galing pa nga po ng trabaho eh. Galing pa po ng call center. Talagang pagod na pagod, puyat na puyat, but they are ready. They are prepared. Bakit? Sa puso nila, pag linggo, maglilingkod ako sa Diyos. Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Salamat dahil yung Diyos natin ay buhay. Pangalawa, if Jesus did not arise from dead, Jesus isn't the Son of God. Pinatunayan, Romans 1 verse 4. Pwede bang sabayan niyo po ako magbasa? Lalo kabataan, isigaw niyo tong verse na to. Come on. Pinatunayan ng banal na spirito, wala. O sige, yan na lang. Itinalaga siya na anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang paraan ayon sa espiritu ng kabanalan at sa pamamagitan ng pagkabuhay mula sa mga patay. Siya ay si Kristo na ating Panginoon. So nabuhay siya. Amen! Alam niyo po, ang resurrection dapat masaya. Tingnan niyo katabi niyo, sabi mo, dapat masaya ka. Pastor, hindi ko ka... Pilitin mo! Because ang resurrection masaya. Mamaya ipapakita ko sa inyo bakit ang resurrection masaya. Bakit po? Kasi alam nyo, wala pong kahit na sinong religious leaders. Walang kahit sinong gods. Walang kahit sinong figure ang nabuhay pagtapos mamatay. Si Jesus lang. Hindi ka ba masaya? Yung Diyos na pinaglilingkuran mo, buhay. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Kapag hindi ka masaya, may problema sa puso mo. Yun ang totoo. Kasi yung sinusundan mong Diyos, kung talagang mahal mo siya at talagang nananampalataya ka sa Kanya, masaya ka kasi siya nabuhay tapos namatay ulit. Ibig sabihin, yung Diyos mo buhay. Gumagalaw, nagsasalita, kumikilos, nagpapagaling. Amen! Marami sa atin gusto gumaling pero ayaw maniwala. Sino sa inyo ganun? Yung katabi nyo parang, ikaw naman gusto mo gumaling, ayaw mo naman maniwala. Maniwala ka muna. 3 tao sabi mo, maniwala ka muna. Kaya po ang power ni Jesus, napakatindi, napakalupit. No, si Jesus ay buhay, makapangyarihan, at tagapagligtas. Amen? Pwedeng palakpakan po natin ang dire-diretso ang Panginoon. Kaya po si Jesus, anak ng Diyos, dahil lahat ng sinabi niya, nangyari. Napaka-imposible ng taong namatay tapos nabuhay muli. Si Jesus lang yun. Yung katabi niyo po ba mukhang namatay tapos nabuhay ulit? Ang dapat sagot dyan, amen. Alam niyo paano niyo mararanasan yung experience na yan? Kapag yung dati mong buhay, pinatay mo na. Amen? Sino rito yung katabi niyo mukhang namatay na dati? Tapos nabuhay lang ulit. Amen. Nauunawaan po ako ng mga ano rito. Yung dati ka talaga, saksakan ka, modesty aside, saksakan ka ng kuripot. Gusto mo lagi libre. Libre is life. Pero ngayon, pambira, ikaw na yung unang nagbibigay. Aba, born again ka na. Bakit si Jesus? Giver. Our God is giver. Napaka-giver niya. No, in fact, yung buhay niya, binigay niya. No, sana all. Amen? No, sino rito yung katabi niyo mukhang dati, masungit talaga. Kahit anong gawin. Pero nung nakakilala sa Panginoon, natapunan ng pag-ibig, napakabait na niya. Masama ugali, modesty aside. Alam nyo, etong dapat pinag-uusapan,
Yes, we are spiritual. Yes, nauunawaan natin yung mga doctrines, major doctrine, pinakamalalim na doctrine. Pag-usapan na, walang saysay pagkapangit-pangit-pangit ng ugali nyo, kapatid. Totoo yun. Pag hindi nakikita sa inyo yung sinasabi nyo, mawawala ng kapangyarihan. Kaya dapat bumabalanse yan. Habang tayo nagpipreach, nakikita sa buhay mo, ang sarap paniwalaan ni Tita Nancy kasi totoong totoo. Kapatid ba naman ni Mama Mary? Amen? So, tingnan nyo katabi nyo ngayon. Sabi mo, ikaw ba namatay ka na? At nabuhay muli? Kukumpletuhin nyo, kapatid. O kung hindi pa, hindi sumagot. O ayaw sumagot, tingnan nyo ulit sa mata. Sabi mo, mamatay ka na. Come on! Nagkakaunawaan po tayo. Huwag nyong ikakat, ha? Ako na yung next naman. Baka send nyo to kay Christine, ha? Mamatay na tayo sa luma nating pagkatao. Amen? 30 tao, sabihin nyo, mamatay ka na. No. Please. Yung dating pagiging selfish, patayin na yan. No, yung dating lagi kang mabilis magalit, bitter, kahit alam mo ang taong bitter kahit saan mo dalhin, bitter. Patayin nyo na yan. No? Yung dating negative lagi nakikita, patayin nyo na yan. No? Amen? Amen. At mabuhay ka dapat ngayon ng tao habang tayo tumatanggap sa Panginoon, nakikilala natin ng Diyos, may nagbabago. Gumaganda tayo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Come on. Because Jesus is the Son of God. Number 3, the whole Christian religion is a cruel deception rather. Kung hindi nabuhay muli si Jesus, ito pong pinapaniwalaan natin ay isang malaking kasinungalingan. Pero salamat, siya po ay nabuhay muli. Amen? Kaya po ang pinapaniwala, kapatid, tanggalin mo na yung doubt mo. Baka meron dito nagdududa ka pa. Baka meron dito linggo-linggo iba-iba pa rin yung pinupuntahan mo. Baka next week yung katabi mo aatin sa Rizalista. Baka yung buuin nyo na yung loob nyo. Amen po? No, yung right nyo, sabi nyo, buuin mo na yung pananampalataya mo, kapatid. Come on, sa katabi. Ano po yun? Utos po. Sabihin nyo sa katabi nyo, buuin mo na, kapatid. Buuin mo na yung loob mo. Kasi kung di siya nabuhay, muli, baka di siya talaga yung anak ng Diyos. Tama po. Pero dahil si Jesus, kasi laging sinasabi ng iba, your God died, but rose again. Tinatanggal mo yung yung nabuhay muli eh. Sinabi mo lang namatay eh. Hindi, nabuhay muli si Jesus. No? Wala nang kapangyarihan laban sa kamatayan at kasalanan. Mamaya papaliwanag natin 'yan. No? At kung si Jesus ay hindi po nabuhay muli, walang saysay ang pangakong kaligtasan. Kasi sinasabi ni Jesus ako ang daan at katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Sinasabi ni Jesus yun I am the way, the truth, and the life. Sinasabi niya yun, kung di siya nabuhay, hindi totoo yun. Pero dahil nabuhay siya, lahat ng sinabi niya, totoo. Amen? So, totoo. Ang Christianity po, kung hindi nabuhay si Jesus, ay isa lamang pong moral teaching and philosophy. Hindi ko po sinasabing walang kwenta. May kwenta yan, pero may mas malalim dyan. Amen? No, yung magiging mabait lang ang tao, maganda ang tao, mabait, pero iba pa rin pag may relasyon at tayo po, may kilala tayong Diyos na tagapagligtas. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on. Sabi po sa 1 Corinthians 15 verse 14, at kung si Kristo'y hindi muling binuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral at walang katuturan ang inyong pananampalataya. Ayan po yung sinabi ng 1 Corinthians. Pero salamat, dahil nga nabuhay si Jesus, merong katuturan. Kaya yung pagpunta nyo rito, kapatid, may katuturan. May pupuntahan. Amen? Kaya po ako, alam nyo bilang pastor, talagang lagi kong pinapanalangin, Lord, lahat ng mag-church sa Journey Church Makati, hindi man nila makita ng naked eye nila, pero sa mga espiritu nila, kumilos kayo.
paano kumikilos ang Diyos, no? Sa mga panahon na ang laki ng problema mo, nakakatayo ka, paano nangyayari yun? Minsan, hindi mo yun nakikita, pero kasi yung espiritu na nasa loob mo, yun yung nagpapatatag sa'yo. Amen? Sino sa inyo, nung nakilala nyo ang Diyos, tumatag ang buhay nyo? Sino sa inyo, yung nakilala nyo ang Diyos, yung pamilya nyo, nakatanggap sa Panginoon, may nagbago? Amen. Nagkaroon kayo ng joy, nagkaroon kayo ng peace, nagkaroon kayo ng love, at naayos yung buhay. Sino sa inyo naranasan nyo yung ganon? Sino sa inyo nagkaroon kayo ng born again experience? Salamat Lord, may 30 na nagkaroon ng born again experience. 30, gawin nyo pong 40. Ulitin ko po yung tanong ko, sino sa inyo na experience nyo ang pagkilos ng Panginoon sa buhay nyo? Amen. Palakpakan natin ang Diyos, come on. Nung linggo, sabi po ni Bishop, pag nag-a-agree kayo, magsabi po kayo ng amen. Huwag lang kayong tumitig. Panoorin nyo yung live nung Journey Church Philippines nung linggo. No? Disciple lahat ni Ralph. Nonchalant. No? Pag nag-a-agree yung spirit nyo, sasabihin nyo, amen. I believe. Naniniwala ako, nananampalataya ako. I know God is working. Amen? Sino sa inyo naniniwala ang Diyos ay Diyos ng pagpapala? Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Come on. By the way, bago tayo pumunta sa mismong mga pinakapunto natin, alam niyo po ba na ang mga babae, listen, mga nanay, mga kababaihan, listen to this. Alam niyo mga unang witnesses ng resurrection at mga unang nag-preach ng what? Ng resurrection ni Jesus, ay alam niyo kung ano? Mga babae. Mga babae. Kaya nga dapat ang nagpipreach ng resurrection, mga babae din. Kung pwede lang. Kung kaya. Sila Mary Magdalene. Imagine, Mary Magdalene, isang babaeng makasalanan, pero dahil sa encounter kay Jesus, nagkaroon ng transformation. At what? Hindi nila iniwan si Jesus. Nung si Jesus po nakapako sa krus, lahat ng mga disciple niya except for John, si John lang ang naiwan. No, John the Beloved. The rest, sila Peter, mga naglayuan sila kasi mabubugbog sila, takot sila. No, at baka pati sila mapako. Natakot sila, dininay pa nga nila si Jesus eh. Ang natira lang po, nakasama ni Jesus, alam nyo mga babae, kaya ang tatapang ay salute. Ang mga babae. Ang mga babae po, dapat matinig ang pananampalataya. Tignan nyo nga katabi nyo, sabi mo, gayahin mo si Mary. Hindi yung dating buhay Hindi yung dating buhay. Yung bago. No, yung loyalty nila kay Jesus, gayahin nyo yun. Pambira. Tapos po, no, pag-aralan natin nung si Jesus na, meron pong napakalaking bato, pag ganito mga usap, medyo kayo, entok. Tanungin mo yung katabi mo, sabi mo, hindi laging blessing usap natin dito, kapatid yung malaki pong bato, napakalaki pong bato niya, ano po siya, diikot. Diikot siya, ganun po kasi yung libingan nila nung unang panahon, mga kuweba po, kaya lang po yun ng mga malalaking mga lalaki. So, ang mga babae po, early in the morning, pupunta sila doon, iniisip nila, sino magbubuhat nitong, iniikot kasi, tapos nasa loob si Jesus, patay. Sino magbubuhat nitong mga bato na yun? Pero hindi po sila napigilan. Hindi sila napigilan ng mga hindrances na yun. So, punta pa rin po sila, at pagpunta nga nila, nagulat sila, tanggal na yung bato, at wala na si Jesus. Ano pong mga interpretation ang pwede nating makita? Number one, bakit mga babae? Bakit kaya mga babae? Kasi po nung unang panahon, nung panahon po nila, Jewish culture, mababa ang tingin sa babae. Ang testimony ng babae, di ba pastor, no? Medyo less. Kung ang babae magsasalita, medyo hindi nila pinapaniwalaan. So, punta tayo, no? Napaka-interesting po nitong kwento nito. Sa all four gospel, sa 40 libro, Matthew, Mark, Luke, John, binanggit yan. Binanggit na napakamalinaw po. Matthew 28, 1-10, makikita nyo yan. Mark 16, 1-8, makikita nyo yan. Luke 24, 1-10, makikita nyo yan. At John 20, verses 1-18, makikita nyo. Nagkaisa po si Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Nagkaisa sila ng kwento. At sinabi nga nila na ang unang witness ay mga babae. Tanungin nyo po yung katabi nyong babae. Sabi mo sa kanya, pagtapos nito, isi-share mo yung gospel. Come on!
Kasi nga, may gagawin tayo mamaya. No? May gagawin tayo. Wag po kayong mawawala. Sobrang interesting po nito. No? Binigyan talaga ng what? Makikita natin, ako po, no, personal ko po ito. Meron pong tinatawag na divine choice. Sabi nyo nga po, divine choice. Pinili ng Diyos na unang mag-witness ang mga babae. Bakit kaya? Pwedeng maikalat agad ang mensahe. Hindi ko sinasabing yun na, pero yun naman talaga ang nangyari. Tama po? Pagkaalis nila doon, kwento kaagad sila. Wala na doon yung patay. Buhay yung patay. Ayaw nga maniwala ng mga lalaki. Tama, mali. May skills ang mga babae. Sa tingin nyo, kung si Ralph tsaka si Doc Oli yung unang nakakita nun, anong next na gagawin nila? Ay, wala na. Tara Ralph, swimming na lang tayo. After 3 days, nagpakita na si Jesus. Di ba, Doc Oli, galing kayo doon? Ba't hindi nyo sinare sa amin? Ayan na, nakita nyo na. Pwede, di ba po? Tama. Number 2, bakit kaya babae? Pwedeng mangaral ang babae tungkol sa pagkabuhay ni Jesus. Baka gusto ni God na, sige ang mga babae mangaral, kasi nga pinagbabawalan sila eh. Kasi pag inaral nyo siya, pupunta tayo ng konti eh. Si Paul po, sa 1 Corinthians 15 verse 3 to 6, eto, babasahin ko na lang dito, wala po. Ayan, nandiyan pala, very good talaga sinabi. Tingnan nyo po ang ginagawa po natin ngayon ano to, apologetics. Meron tayong pinuprove na isang malalim na bagay patungkol sa resurrection. At hindi to kayang unawaan ng iba. Huwag kayong mawawala, Journey Church family, tingnan nyo. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Nagte-testimony na lang dito si Paul. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro, tignan niyo po kay Pedro at saka sa 12. Ang kwento na lang, Tita Nancy, pag pinag-aralan niyo maigi, kanino siya nagpakita? Nasaan na yung mga babae? Anong ginawa? Tinanggal. Kasi po, meron silang, kaya pag pinag-aralan nyo ang Bible, dyan mo makikita pag binalikan mo yung istorya ng Bible, talagang, when it comes to leadership, hindi masyadong binibigyan ng halaga ang babae. Pero ang totoong witness na unang-una, mga babae. Kaya kung ako po, personal ko lang to, tatanungin nyo ako, pwede bang mangaral ang mga babae? Pwede. That's my point. Si Jesus, hindi niya naman pinagbawalan yung mga babaeng nangaral Tama po? Kaya mga babae, huwag kayong mapagod mangaral at magbahagi ng salita ng Diyos. Amen? Pag kayo ang nangaral, ang bilis niyong makuha buong mundo. Agree po kayo? Ayaw niyo umagree? Kung may katabi po kayong babae, sabihin niyo sa kanya, huwag kang mapagod mangaral, kapatid. Come on. No? Pero isa po ang siguradong bagay kung bakit inalaw ni Lord ang mga babae, it's a divine choice. Sabihin niyo po, divine choice. Yun yung pinili ng Diyos. Bakit po? Kasi po sa Diyos, walang nagkataon. Tandaan nyo, si Lord, kapag gumawa siya ng isang bagay, hindi yan nagkataon. Divine choice yan. Yung pagpunta mo rito, hindi yan nagkataon. No? Marami pong church dito sa Makati, pero dito ka dinala, merong gustong gawin sa'yo ang Diyos. Amen? Linggo ngayon, pwede kang magpunta sa kahit saan, pwede kang mag-swimming, Pastor Japet, kung may pera ka. Pwede kang magpunta ng mall, pwede kang kumain, pwede niyong gawin lahat yan, pero dinala ka rito ng Diyos, it's a divine choice. Gusto ng Diyos na nandito ka kasi may gusto siyang gawin sa buhay mo. Amen? Palakpakan natin ng Diyos.
Tatlong tao, sabi mo, gusto kang pagpalain ng Diyos. Yung iba sa inyo, pagod pa. Yung iba sa inyo, galing pa ng swimming, galing pa ng kung saan-saan, pero pinili nyong punta ang sambahan natin. Ibig sabihin, mayroong gustong gawin sa atin ng Diyos. Amen? By the way, kapatid, bago ko makalimutan, alam nyo, every time you choose God, every time you choose to be here, sa tingin nyo, hindi nakikita ng Diyos yan? Sa tingin nyo, hindi ina-appreciate ng Diyos yung mga puso nyo para magbigay ng panambahan sa Kanya? Our God is a rewarder God. Amen? No? Ako, prayer ko ngayon habang nagwo-worship tayo mamaya, marami sa atin pagalingin ng Diyos. Marami sa atin maranasan nyo yung init ng presensya ng Diyos. Amen? Kasi may nagsabi sa akin, Doc Oli, Pastor, medyo tinamad na ako mag-church. Sabi ko, bakit? Kasi last week parang hindi ko naramdaman. Yan yung sinasabi ko sa'yo. Sabi ko sa kanya, yan yung sinasabi ko sa'yo. Last week, pero kahapon, grabe. Grabe kahapon, hindi mo naranasan. Naunawaan yung sinasabi ko? May mga ganun eh. May mga panahon na pag si Holy Spirit kumilos at na-catch mo, bukas yung puso mo, pambila, your life will never be the same again. At marami sa atin, kaya ngayon nandito, dahil naranasan nyo ang Diyos. Amen! No? Alam nyo, may mga kasama pala tayo mga taga Manila rito. Yan, sila mother ko, sila Nanay Helen. Galing po yan ng, ayoko na lang sabihin, pero basta ispa. Squad goals, di ba? 16 years old. Pero ibig ko sabihin, matatagal na mga Kristiyano yan, pero bakit hanggang ngayon hindi sila nagpapagod maglingkod sa Diyos? Kasi naranasan nila yung init eh. Naranasan nila yung pakikitagpo. Pag naranasan natin yung pambihira, our lives will never be the same again. Amen? Tignan nyo yung katabi nyo, sabi mo, buksan mo yung puso mo, kapatid. Come on! No? Hawakan nyo siya sa balikat, sabihin nyo sa kanya, sana maranasan mo ang Diyos ngayon. Come on! Pasok tayo, mabilis lang. 4 na dahilan. Ano po ang pinakamagandang resulta ng ng resurrection? Number 1, the risen Christ changes death. Pwede bang sigaw niyo yan? Go! Isa pa po. First Corinthians 15:55. O death, where is your sting? Ang pagkabuhay muli ng Panginoon, nagbago po ito ng napakalaking bagay sa mga Hudyo at sa sangkatauhan sa ating pong lahat. Paano po? Tingin kayo sa akin medyo mag-aano po tayo ngayon. Mag-history tayo. Nung panahon ng Bible, kailangan ko po ng example. Gusto niyo po ba ng example? No? Punta ka dito, Anthony. Ayan. Punta ka dito, kailangan na. Ikaw na lang. Ikaw din. Tara. Magpapakita po ako ng example dito. Alam nyo po, nung panahon ng Bible, meron pong tinatawag na tabernacle. Sabi nyo, tabernacle. Meron pong tinatawag na outer core. Sabi nyo, outer core. O sa mga teachers, huwag nyong kakalimutan kasi napakahalaga nito. Yung outer core, yung po yung labas. Merong tinatawag na inner core. Bago po kayo makapasok sa inner core, may napakakapal na kortina. Napakakapal. No? Pero hindi po doon nagtatapos. Meron pang tinatawag na holy place. Bago ka ulit makapasok sa holy place, may napakakapal ulit na kortina. At kapag tapos noon, may tinatawag pong holiest of the holy. Doon po sa holiest of the holy, na, hindi po ba kayo nawawala? Nandoon po ang Ark of the Covenant. Kunyari, ikaw yung Ark. Umayos ka. Kailangan malinis yung brother. Ang Ark of the Covenant, example ko lang po pero yung itsura kasi, ayan yung Ark of, very good si Ate Joy. Dapat may 10,000 linggo-linggo rin to eh. Napakasipag, deserve eh. Ang Ark of the Covenant, ganyan po yung itsura niya. Yung Ark of the Covenant, diyan po nilalagay yung dugo. Sabi niyo po, dugo. Anong dugo yung nilalagay dyan? Dugo ng malinis, kunyari na, wala kasing baboy. Isang malinis na hayop. Isa pong malinis, blameless, walang sugat, walang kapansanan, perfect. As in, parang si Vincent. Yung dugo niya, okay, ay kukunin ng high
priest. Ang high priest po, ang gagawin ni high priest, yung dugo nito pong blameless na hayop, dadalhin niya po sa pinaka-holiest of the holy. Ito po ay nakalagay sa holiest of the holy. Doon ka muna, hayop. Si holy priest, hindi po basta priest, sinasabi po natin, high priest. Si high priest ay papasok sa habang nasa outer core, papasok sa inner core, papasok sa holy place, at papasok po sa holiest of the holy. At habang siya po ay pumapasok, may bell. Meron pong taling nakakabit sa kanya. Meron pong bell yon. Yung bell na yon, kumakalembang. Ganon. Parang ice cream, di ba? Papasok siya sa holiest of the holy at doon niya po iwiwisik yung dugo. Ngayon, may mga tao sa labas. Paano po yon? Kapag tumutunog pa yung bell, ibig sabihin, buhay pa si high priest. No? Nagtagumpay siya sa task niya. At yung dugo na yon, ayun yung makikita ng Diyos Ama at ang mga tao mapapatawad sa kasalanan. Paano pag hindi na tumutunog yung bell? Anong ibig sabihin nun? Sa tingin nyo po, patay na siya. Bakit siya namatay? May nakita sa kanyang kahit kapiranggot na kasalanan nung time na yun. No? Ang gagawin ng mga nasa labas, hihilahin na lang siya. Sino dito gusto nyo maranasan yung ganun ngayon? Ayaw po. So, ganun kahirap yung sistema. Imagine ninyong ganun ngayon dito. Kung kayo yung high priest, sa tingin nyo, mabubuhay kayo? Tanungin nyo kakatabi nyo, sabi nyo, ikaw ba mabubuhay ka? Hindi, pastor, outer core pa lang, patay na ako. Alam nyo kung bakit? Kasi po, yung presence ni Lord, hindi afford ng kasalanan yung presence ni Lord. Ang liwanag, kapag tayo po ay nasa kadiliman, hindi natin afford. Kaya mga tao sa labas, galit eh. Ayaw mag-church eh. Bakit? Hindi nila ma-afford yung presence ni Lord. Hindi kaya. Amen? No worship team, kaya dapat pagtatayo kayo sa stage, magpupuri kayo, magpapalinis ng puso. Kasi dumadalo yung presensya ng Diyos. Amen? No, salamat sa inyo, sa ating pong alay. Palakpakan naman natin sila. No? So, ganon katindi. Naunawaan nyo po ba ang process nila? Malinaw po ba? Ngayon, nung si Jesus ay nag-alay ng kanyang buhay, hindi na kailangan yun. Na-torn na yung veil. No? Dahil sa dugo ng Panginoong Jesus, ikaw at ako ay mapapatawad na't malilinis na hindi na kailangan mag-alay kasi siya na yung naging alay. Amen! So, pag na-appreciate mo yun, doon mo makikita ang ganda-ganda pala ng ginawa ng Diyos. Amen? Can you shout, praise the Lord? No? Alam nyo, pag naunawaan nyo mismo yan, ang ganda, maiiyak kayo. Yung kaninang kinakanta, yung worthy is the Lamb. Pambihira, napaka-powerful nun. Pag sinapuso nyo yung ganun yung ginawa ng Diyos. No, salamat merong isang nagbuwis ng buhay para sa iyo at para sa akin. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Binago niya. Dati laging may papatay na hayop, laging may dugo. Sa kanya, isa na lang. Yung pagsasakripisyo niya habang buhay na yon. Ang kailangan mo na lang, kapatid, lumapit sa Panginoon. Ang kailangan mo na lang, papasukin siya sa puso mo at mamuhay ka ayon sa kalooban niya. Dapat may relasyon tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan natin ng malakas ang Diyos. Come on. Number 2, the reason Christ changes life. Pwede bang basahin nyo kayo lang ng malakas? Go. The reason Christ changes life. Ganda-ganda po nito. Believe in your heart that God raised Him from death. No, therefore, my beloved brothers, be steadfast and immovable. Nawala ako. Ayan. No. The reason Christ, andyan na ba ako, ate? Parang tumalong ka. Yan. The reason Christ changes life. Pangalawa na tayo. Kanina, ang binago niya po yung kamatayan, ngayon po yung buhay. Ito po yung kaninang pinag-uusapan natin. Dahil sa resurrection ni Jesus, malapit na po ako matapos, wag kayong mawawala. I'm calling. Dahil sa resurrection, yung mga disciples, no, from trembling of faith, no,
Ang mga disciples kasi nung namatay si Jesus, nagkaroon po sila ng lungkot eh. Imagine yung leader mo, yung pinapaniwalaang mong Diyos, makikita mo, pinapatay. Ang sakit po nun. Kaninang umaga, kachat ko po si Tita Nancy. We are talking about her son. Masakit na masaya kasi, di ba po, sobrang sakit pa rin. Imagine, ilang taon na yung nakalipas, pero masakit pa rin. Pero ito po, pambihira, makikita mo mismo, sa harapan mo, pinapahirapan. Alam nyo, pag binasa nyo po yung Bible at pinag-aralan nyo yan, si Jesus, kapag humihinga siya, pag gumanon siya, ano yan, nagkakalasan yung mga katawan niya sa sobrang hirap. Sakit na sakit siya. Kailangan niyang buhatin yung katawan niya kasi maiipit yung panghinga niya. Masakit na yung pag gumanong ka. Kapag nag-exhale ka, masakit din. So imagine, ilang oras siyang ganun. Sobrang hirap ng pinagdadaanan niya. At nakikita po ito ng mga tao. Kaya sila, yung mga nananampalataya kay Jesus, sobrang hirap na hirap sila. Sobrang lungkot nila. Yung nararamdaman nila yon, hindi nila ma-explain kasi hindi nila nauunawaan pa eh. Wala pa silang knowledge sa susunod na mangyari. Tanging si Jesus lang at yung Diyos Ama, sila lang yung may usapan at ang banal na Espiritu. Sila lang yun. Ngayon, nung nangyari po iyon, dahil nabuhay muli ang Panginoong Jesus, nagkaroon po sila ng tapang. Tumapang sila, lumakas yung loob nila, at talagang nagsibalikan sila. Kasi po sila Pedro, nung namatay si Jesus, ano yan eh, di ba pastor, bumalik siya sa pangingisda eh, nag-backslide eh. Pero nung kinausap ulit siya ni Jesus, bumalik siya. Bumalik siya sa paglilingkod niya at pinagpatuloy niya yung journey niya kasama si Jesus. Tumapang siya kasi nakita niya mismo si Jesus. Sabi sa kanya ng Panginoong Jesus, alagaan mo yung mga tupa ko. Ang resulta po ng pagkabuhay ni Jesus, tayo rin po ay nagkakaroon ng buhay. Amen? No? Katabi mo kanina, sabi niyo mamatay ka na. Baguhin niyo ngayon, sabi mo mabuhay ka, kapatid. Si Pablo, from persecutor, ngayon persecuted disciples na. No? Changes life. Sino po rito, ang parang pakiramdam nyo, wala nang magbabago. Yung meron kayong mga ganong kakilala. Huwag nyo sasabihin yung pangalan pero meron kayong parte ng pamilya nyo, may kaibigan kayo, anak nyo, mister nyo, nasa isip nyo lang, pag isip nyo lang pinairal nyo, parang wala nang mangyayari. Wala nang, ano na to, habang buhay na tong ganito. Sino sa inyo may ganun po kayong kakilala? Say yes. Lakas mo mag-yes ha. Yes. Tapos nakaturo sa kapatid. Pero tandaan nyo, sa Panginoon walang imposible. Amen? Walang imposible sa Diyos. Pwede bang tignan mo ngayon yung mata ng katabi mo? Sabi mo, walang imposible sa Diyos. Yung pagkabuhay niya, isa po yung simbolo na sa Diyos, sino mang namatay pwedeng mabuhay. Nauunawaan nyo kung ano yung sinasabi ko. Namatay sa kasalanan. Bubuhayin ng Diyos yan. Babaguhin ng Diyos yan. Number 3, the risen Christ brings joy. Sabi nyo po, joy. Tingnan nyo po, ang initial reaction ng mga disciples sa Matthew 28 verse 8, so the woman hurried away from the tomb, afraid. Natatakot sila. Kasi nung nakita nilang wala na si Jesus, natatakot sila, pastor, no? Pero, filled with joy, unspeakable joy. Ang saya-saya nila. Totoo yung sinasabi niya. Totoo, meron silang ganong pakiramdam na yung Diyos ko nabuhay muli. Ibig sabihin, siya talaga yung Diyos. Kayo po ba masaya kayo na may Diyos tayong buhay? No? Sabi mo sa katabi mo, be joyful, kapatid. Come on! No? 1 Peter 1 verse 8. Sabayan niyo po akong basahin to ng malakas. Go! Hindi niyo siya nakita, ngunit siya'y inibig niyo. Hindi pa rin ninyo siya nakitang hanggang ngayon, ngunit sumasampalataya kayo sa Kanya.
Dahil dito'y nag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan ng salita. Alam nyo, sino lang po ang makakaranas niyan? Sinabi dyan, yung may pananampalataya. Kaya kapatid sa church, pag pupunta ka, hilingin mo sa Diyos yan, Lord, bigyan niyo ako ng faith. Payamanin niyo, Lord, yung pananampalataya ko. Amen! Kasi alam nyo, lahat naman tayong tumanggap sa Diyos, pupunta na sa langit, pero minsan yung pakiramdam mo, estado ng puso mo, buhay mo, parang hindi langit. Pero alam nyo ba na pwede nyo ma-experience yung langit kahit wala pa kayo sa langit? Basta manampalataya ka lang sa Diyos. Nauunawaan ako ng merong mga malalalim na pananampalataya sa Diyos. Si pastor may sakit ngayon yan. Bakit niya nagagawang magpunta pa rin? Paano niya nagagawang mangaral at magpalakas pa rin? Siya nga may sakit na. Di ba pag nasa ganyan kang estado, ang may isip mo parang hindi naman totoo ang Diyos? Ipapaisip sa'yo ng demonyo yan. May tuturo po ako sa inyo. Huwag kayong mawawala. Walang matutulog. Walang pipikit. Walang hihinga. Kapatid, pag pinapaisip sa'yo ng Diyos yan, hindi galing sa Diyos yan. Deception yan. Rebuke mo. Pag pinapaisip sa'yo dito, pupunta-punta ka pa ng church, sugal ka naman ng sugal. Hindi galing sa Diyos yan. Deception yan. Pagtatayo po kayo dito, Tita Nancy, at magpe-pray, biglang may bubulong sa inyo, ganyan-ganyan ka pa. Hindi po galing sa Diyos yan. Ang Diyos hindi po nagko-condemn. Tandaan niyo po yan. Hindi siya nagko-condemn. There is no condemnation. There is now no condemnation for everyone who belongs to Jesus Christ. Sabi po yan sa Bible. Pero meron pong still small boys. May nangungusap, kapatid, baguhin mo yan. Anak, baguhin mo yan. Yun ang Panginoong Jesus. Magkaiba yun. Dapat matukoy nyo pag yung boses galing talaga sa Diyos or galing sa masamang espiritu. Tukuyin nyo. Kaya kailangan may mentor ka para matutulungan ka because you cannot live alone. Hindi mo kayang mag-journey mag-isa. Manghihina ka, mapapagod ka. Iba pa rin yung may mentor sa'yo na napagsasabihan ka, na i-encourage ka, napapanalangin ka, at natutulungan kang maging masigla yung pananampalataya mo. Amen? Kapatid, ang sarap maging born-again Christian. Tandaan nyo yan. Masarap. Lagi nilang sinasabi, ang hirap, nakakapagod. Yes, part yan. Pero masarap kapag sineryoso mo si Lord. Seryosohin mo ang Diyos, seseryosohin ka rin niya, mararanasan mo yung sinasabi niyang fullness of life. Amen? Iba pa rin yun. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Iba pa rin. Tito, iba pa rin yung meron kang cancer, nananalangin ka at meron kang pananampalataya, bigla kang pinagaling ng Diyos. Iba pa rin yun. At alam na alam mong yung himala na yon galing sa Diyos. Amen! Can we shout, praise the Lord? Iba pa rin yung malungkot ka paggabi, yung walang maka-comfort sa'yo, pero nanalangin ka, nanampalataya ka, merong parang lakas na nagmumula sa loob mo. Di ba kilos ng banal na spirito yun? Sino sa inyo naranasan nyo yung sinasabi ko? Sino sa inyo naranasan nyo yung hirap na hirap kayo, pero pagkatapos nyong manalangin, umiyak kayo, pagtapos parang, asa na yung problema ko? Andiyan pa rin siya, pero malakas na yung loob nyo. Diba? Ang nakakaunawa po sa akin yung na-experience yun. Tingnan mo po yung katabi nyo. Sabi mo, iba pa rin pag nasa Panginoong Jesus ka. Isa yan sa mensahe ng resurrection. Huwag nyong ipagpapalit yung pananampalataya nyo sa Panginoon. Marami ngayon magaling na lang magsalita. Pero deception. Marami ngayon, dadaling ka sa impyerno. Huwag kang maniwala. Maniwala ka sa Panginoong Yesus. Amen? Palakpakan natin ang Diyos. Come on! Pero ito yung pinakapunto natin. The resurrection brings joy. Dapat masaya. Ngayong araw na to, labanan nyo yung lungkot na yan. Pastor, meron? Hindi. Tuturuan ko po kayo, Ganito po yan. Meron akong kausap last week. Pastor, tuwing gumigising ako ng umaga, malungkot ako. Habang pinapakinggan ko siya, nararamdaman ko may demonyong tuwing umaga nakakapit sa kanya. Nagiging masaya lang daw siya paghapon. Tanungin ko kayo, kalooban ba ng Diyos yon?
Sagutin nyo. Ayaw nyo pong sumagot? Hindi kalooban ng Diyos yon. Sabi niya, be joyful always. Hindi niya sinabing, be joyful every afternoon. Tama po? Ano sabi? Always. So kayo pagigising at malungkot, rebuke nyo. Baka kasi minsan, hindi ko sinasabing palagi, pero baka minsan, spirito. Baka minsan, bad spirit. Deception. No, Vincent, tuwing umaga, gigising ka. Ay, this is our time. Sasabihin sa'yo ng demonyo, aakapin kita, malulungkot ka. Bibitawan na lang kita pag 3:00. Kapatid, anak ka ng Diyos, papayag kang ganun? Sagot! Wag po tayong pumayag. Amen po? Wag po tayong pumayag. 30 tao, sabihin niyo po, wag kang pumayag. Dapat resulta po yan ng pananampalataya po natin sa Panginoon na ang Christian life mo at Christian life ko ay masaya. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng malakas ang Panginoon? Hindi po pwedeng religious ka tapos sad person ka. Hindi po balanse yun. The Spirit of the Lord brings joy. Where the Spirit of the Lord, there is peace, there is love, there is joy. Di ba nandun po yung joy? Kaya po yung pagkabuhay ni Jesus, nagdulot siya ng joy, ng kasiyahan sa atin. Dapat masaya tayo. 3 tao sabi mo, be joyful. Pero again, punta tayo sa context. Hindi pwedeng mangyari yon pag sa puso mo wala si Jesus. Dapat nasa puso mo si Jesus dahil siya lang ang nakapagbibigay ng tunay na kaligayahan sa atin. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Come on. And last, matatapos na ako, the reason Christ brings fulfillment. Sabi niyo po, fulfillment. 1 Corinthians 15 verse 58, your labor is not in vain. 15 verse 14, ilang talata na lang, if Christ has not been raised, then our preaching is in vain, and your faith is in vain. Yung pagkabuhay po ng Panginoong Jesus ay nagdulot po siya ng fulfillment. Dahil sa Kanya, dahil sa pagkabuhay niya, ikaw at ako ay magkakaroon ng kaligtasan. Amen? No, kanina ko pa po ito pinapaulit-ulit. Jesus is victorious. Jesus is alive. And Jesus is Lord. Pwede bang isigaw natin yung 3 na yon? Number 1, Jesus is? Jesus is? Jesus is? Banggitin nyo po yung salitang Jesus. 3 beses. Church, dapat masigla tayo dyan. 1, 2, 3, go! Victorious. Jesus is alive. Jesus. Palakpakan po natin ng Diyos. Tayo tayo lahat. Come on. Praise the Lord. Dito po ako magtatapos. Jesus told the story of a merchant who traded pearls. Sa Matthew 13 verse 45 to 46. Ang ganda-ganda po nito. One day, he found a pearl like none he had ever seen before. It was a pearl of great price. Seeing its beauty and its value, he made a decision. He sold all of the other pearls that he had in order to obtain the one of supreme beauty and value. Jesus is the pearl. Alam nyo, meron po sa inyo, meron kayong kanya-kanya yung pearl. Ano ba yung pearl na yon? Yun yung kayamanan mo. Yun yung sarili mo. Yun yung meron ka. Yun yung talento mo. Yun yung oras mo. Pero kapatid,
may isang pearl na nagbubukod tangi. At yung pearl na yon, kapag natagpuan mo siya, hindi ka na makakahanap ng kahit anong pearl. Yung pearl na tinutukoy po ng Biblia ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Sana po ngayong oras na to, kausapin tayo lahat ng Diyos na i-trade. Lord, para sa inyo, kaya kong ibigay ito. Sana ialay nyo yung buhay nyo sa Panginoon. Sana, in God's special, kausapin tayo lahat. Open your heart to the Lord. Sino po sa inyo yung ngayong pong oras na to, sa Resurrection Sunday natin, yung heart mo, magde-decide ka na yung buhay mo, papaikutin mo sa Diyos. Wala nang turning back. Wala nang balikan. Dire-diretso na. No? Sino po sa inyo ngayon, yung puso mo, iaalay mo sa Panginoon lang, hindi kahit kanino. Taas niyo po yung kamay niyo kung kayo po yung bagay na yun. Sige po, puri tayo sa Panginoon. Sa mga nagtaas ng kamay, punta tayo sa harapan. Sama-sama tayo rito and let's worship the Lord. Let's fill the altar with worship. Let's fill the altar with praise. Let's fill this place with hearts surrender to the Lord. Huwag kayong mahiya. Lapit tayo sa harapan at punuin natin tong altar ng panalangin, ng pagpupuri, ng pusong basag. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Speak to your people. Sige po, awitin natin yung kinanta natin kanina. Kapatid, habang lumalapit kayo, buksan niyo yung puso niyo sa Diyos. Hayaan niyo na ma-experience niyo yung presensya ng Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Taas natin ang ating kamay sa Panginoon. Let's worship the Lord. Worship God. Worship the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Lord, speak to your people. Panginoon, kausapin niyo po. Kausapin niyo po ang inyong mga anak. Palakasin niyo sila, Ama. Hallelujah. Jesus, Jesus, darling of heaven, worthy is death. That's Jesus. Worship God. Open your hearts to the Lord. Soak in the presence of the Lord. Kapatid, soak in the presence of the Lord. Salamat, Panginoon. Gusto ka namin purihin ngayon. We want to worship you. We want to worship you, Jesus. Lord, surround us with angels. Surround us with angels, Lord. Yes, Lord. Thank you for the love, Lord. Thank you, Lord. Thank you for wash me in
of the Lord. Fire! Lord, send your fire! Change Yaraba, Kando Yorobo Yara. Yes, Lord! One Spirit, Lord. The darling of heaven, crucified. Pwede ba ngayon ulitin natin? Piano lang at ang mga boses. Worthy is the Lamb. Worthy. Come on, church. Let's give adoration to Jesus, our Lord and Kings, the Lord of Lords and the King of Kings. You reign victorious. High and lift it up. Lifted up. Jesus, Son of God. The darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. We will sing a new song to the Lord. Worthy. Come on. Church, let's just soak in worship. Magpuri tayo sa Panginoon. Punuin natin ang lugar na to ng worship, ng panalangin. Purihin mo ang Diyos. Go to the next level of worship. Purihin mo ang Diyos. O yara la yara shande. O may yara la la kande yorobo yara shande ala la kande. Hallelujah. Thank you, Lord. Purihin ka, Panginoon. Yaralala shande. Praise you, Thank you, Jesus. Bless you, God. Bless you, Lord. It's glorious. I am lifted up. Yes, Lord. Jesus, Son of God. The darling of heaven. The darling of heaven. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige, ngayong oras na to, habang tayo po ay lumalapit sa Diyos, nakita ng Panginoon ang ating pong mga puso. Pwede ba ngayon magpasalamat lang tayo? Tuloy lang natin, kapatid, ang ating piano. Let's be in the attitude of worship. Church, magpapasalamat tayo sa Diyos as we celebrate His resurrection,
we will give our adoration. Open your heart. Come on, pasalamat ka sa Diyos. Pasalamat tayo sa magandang ginawa sa atin ng Diyos. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Let's have an attitude of gratitude. Salamat, Lord, sa buhay niyo. Salamat, Ama. Tinupad niyo yung sinabi niyo na hindi kayo habang buhay mamamatay. Kayo po ay nabuhay ng 3 araw. At totoo yung sinabi niyo, kayo ang daan, ang katotohanan at ang buhay na walang hanggan. Thank you for being our Savior. Thank you for loving us unconditionally. Panginoon, ngayong pong oras na to, iparanas niyo po sa bawat isa yung pag-ibig ninyo. I pray, God, na punuin niyo kami ng pag-ibig niyo. That is your central message, why you did everything. Because of your love for us. No one is deserving, but your love is unconditional. Your love is enough. Your love overflows. Ama, hindi ko po alam ang puso ng bawat isa. But this time, I pray that you touch us. Touch our souls. Touch our hearts. Speak to your people, Lord. Punuin nyo kami, Lord, ng pag-ibig ninyo. Kasi pag na-encounter namin kayo, pag naranasan namin yung pag-ibig nyo, our lives will never be the same again. Bigyan nyo, Lord, ng kagaangan ang mga pusong nahihirapan, ang mga may problema at may mga alalahanin. Panginoon, bigyan nyo sila ng kaliwanagan. Kayo po ang magbuhat, Panginoon, ng pasan-pasan niya lang kabigatan. Ang mga taong kasama ko ngayon, Lord, na merong guilt and condemnation, Lord, paalala nyo sa kanila that your grace is enough. Kasama ito sa napako sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, na kung kami ay hihingi ng tawad, kami po ay papatawarin po ninyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa panahon ng pagsamba, sa panahon ng pag-aaral ng salita po ninyo. I pray, God, now for a peace that transcends all understanding. I pray, God, for joy. Bigyan niyo po ang bawat isa ng kagalakan na hindi nila maunawaan. I speak joy, Lord, to everyone. I pray, God, for joy. Punuin niyo sila ng kasiyahan. Ngayong oras na to, bigyan niyo sila ng apoy, ng pag-ibig, ng kasiyahan, ng kapayapaan, ng kalakasan, ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Claim it, brother and sisters. Claim it. Ama, salamat po. Salamat po. Salamat sa mensahe. Salamat sa buhay nyo. Pinupuri ka namin, sinasambat, dinadakila. Ito po yung aming panalangin sa nag-iisang pangalang Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw po ng Amen!